Sigurado ba kayo na si Victoria ang nakita niyo sa party ni Wina? Tanong ni Lan sa kanyang mga kaibigan. Nasa isang bar sila sa Malate ng mga oras na yon at kasalukuyang pinag-uusapan ang babaeng sakit na ng kanyang ulo. Oo pare, siguradong sigurado. Nilapitan ko pa nga siya kaya lang nakakapagtaka dahil talanggi niya na siya si Victoria. At nung hawakan niya pililipit pang braso ko. Halos sakalin na niya ako Ani Michael na umanin ng tawanan mula sa iba pa nilang kasama sa mesa. Pare, niloloko mo naman ako Hanggang pagtataray lang kayang gawin ni Victoria, hindi siya marunong pisikalan. Oo, alam mo naman kung gaano ka prim and proper yung babaeng yun. Segunda ni Philip. Nako mga tol, siya lang ang nagtataglay ng ganon kagandang mukha Unless may kakambal siya. May kakambal ba si Victoria, Lance? She is an only child. Sinamahan pa niya yon ng pag-iling. Therefore, si Victoria nga yun. Siguradong tugon ito. Kapag nakita ko talagang babaeng yun, isasako ko siya at dadalhin ko sa isla nang di na makatakas. Naiinis pang sabi niya. Pero alam nyo, she looked sexier than before. She looked more beautiful and more seductive. Di nakatiis, binatukan ni Lance si Michael dahil mukha i-imagine na to sa dalaga. Masakit yun reklamo nito. Tigilan mo ang kakapantasya mo sa babaeng yun. Sasakit ang ulo mo kapag na-inlove ka dun. Banta niya. Oo na. Para namang di namin alam na ikaw lang lalaki nakikita ni Victoria. Umani yon ng marahang suntok sa balikat nito. Dahil linggo kinabukasan, pinagbigyan nila ang kanilang mga sarili na uminom ng marami ng gabing iyon, habang patuloy ang pag-aasaran at kwentuhan nilang anim na magkakabarkada. Kapag sinuswerte ka nga naman, Lance. Pare ko, ihanda na ang pampatulog. Sabay-sabay pa silang napalingon sa tinitignan ni Michael sa gawin ng entrance ng bar. Victoria was walking towards their direction. She was wearing fit-faded jeans and a simple white shirt. Nakasuot din to na isang itim na leather jacket at ang pansapin sa paa isang pares ng puting rubber shoes. Maganda na ang babae talaga noon pa mga bata pa sila, pero hindi alam ni Lance kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya pagkakita rito. She had never looked this beautiful before. Nang mapagmasdan ang suot nito, otomatikong napakunot ang noo niya. Kahit kailan hindi nagsuot ng rugged clothes ang kababata, lagi itong nakabestida at mga sosyal na pamabaeng kasuotan. Hindi rin pahuhuli ang mga isinusuot itong accessories. Hindi niya alam ngunit sa haba ng panahon ng kanilang pagkakakilala, ngayon lang siya na starstruck sa kagandahan nito. Nabaling ang atensyon niya kay Michael na ang kawayan nito ang dalaga, nasa kasalukuyan malapit na sa kanilang pwesto. Ngunit di man lang gumanti ng ngiti or kawayang babae. Nang gustong mapatapat to sa kanilang mesa, dire-diretso lang to ng lakad na para bang hindi sila nakikita. Nagkatinginan na magkakaibigan sa inaarte nito. Tatayo na sana siya upang habulin si Victoria nang tumayo si Michael at hilahin to sa braso. Marahas na napalingon ng babae. Masama ang tingin ginawad sa kaibigan niya. Ikaw na naman? I am giving you 2 seconds para tanggalin ang kamay mo sa braso ko. Matigas at gigil na sabi ng dalaga. Halatang nagtitimpi lamang. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagka-amnesia ka ba? Nabaling ang tingin nito sa nagsalitang si Philip. Nakatabi lang niya ng pwesto. Nang pumihit to sa kanilang direksyon, nakita niyang kumot na kunot ang makinis na noon nito. At sa tulong ng mapusyaw na liwanag, napansin niya ang iritasyon sa mukha nito. Inis na ipinagpag nito ang kamay ni Michael na nanatiling nakahawak sa braso nito. Uulitin ko. I am not Victoria. I'm warning you. Let go of my hand. New game, Victoria? Bahagya siyang nalingon ni Jeff. Lance, pare, pakasalan mo na kasi itong si Victoria at nang matigil na sa mga kalokohang ginagawa. Dahil sa sinabi ng kaibigan, nabaling ang atensyon sa kanya ng dalaga. Nakatitig to sa kanyang mga mata, ngulit ang pagkakakunot ng noo mas lumalim. Gusto na niya lang batukan ng sarili, dahil lang tagal-tagal niyang hinanap ito. Ngunit ngayon nagkaharap sila para siyang gagong walang masabi. The moment he set his eyes on her, he felt something different. Kung ano man yon, ayaw niya pang alamin. Ang mahalaga, nakita na sila ng dalaga upang maisakatuparan niya na ang pangako sa mga magulang nito.
Excuse me guys, di talaga ako si Victoria, okay? Let me pass kung ayaw niyo magkagulo tayo dito. Pagkasabi noon muli itong pumihit upang ipagpatuloy ang naantalang paglalakad. Ngunit maagap na hinawakan ni Jeff ang kalawang braso nito habang ang kanan ay hawak ni Nathaniel. Lahat sila nagulat sa sumunod na ginawa nito. With one quick move, nagawa nitong alisin ang pagkakahawak ni Nathan bago ito sununtok sa sikmura. Marahil nasaktan ng huli dahil napaigik ito sa sakit habang sapo ang sikmura. Inis ding isinalya ng babae si Jeff bago marahas na hinawakan ng mesa nila bago yun walang sabi-sabing itinulak sa kanila. Don't tell me I didn't warn you. Lahat sila'y nakatanga lang nang mabilisang tumalikod to sa kanila. Ilang sandali muna silang di makapuhap ng sasabihin. Puno ng pagtataka at pagkagulat ang masasalamin sa mukha ng bawat isa. Pucha pare, kapag wala ng babaeng nagkagusto sa akin dahil dito sa galos ko sa mukha, magkalimutan na tayo. Hinihingal pang sabi ni Jeff kay Lance. 6 silang magkakaibigan na parang mga nakasandal sa kanyang kotse. Pare-parehong mga nanghihina dahil sa katatapos lang na komosyon. Si Victoria ba talaga yan? Ba't naging tigre na at ang bilis niya atang natuto ng martial arts? Kunot noong komento ni Tom pagkatapos lingunin ang dalagang himbing na ngayon sa pagkakatulog sa backseat ng kanyang kotse. Anak ng tinapa pare. Siya palang babaeng nakagawa nito sa akin. Naiiling at naiinis na ani Thomas habang sinisipat ang mga pasa nito sa mailalim ng mata. Kahit di nagsasalita ang iba, halata sa mukha ng mga ito ang iritasyon habang kanya-kanyang sipat ng galos, pasa at sugat na kagagawa ng babaeng nanlaban sa kanila. Ilang minuto rin nilang pinagplanuhan ang gagawing pag-kidnap kay Victoria. Wala pang 1 oras ang nilagi nito sa loob ng bar. Nakanda na sila at nakapeso sa parking lot na mabuti na lang walang masyadong tao. Walang makakasaksi sa gagawin nilang krimen sa dalaga. Nang masulipan sila ni Victoria, otomatikong kumunot na naman ang magandang mukha nito at masasalamin ng iritasyon. Nilapitan nila to ng husto ng layunin, hawakan ng dalaga sa kamay upang dito makagawa ng kahit anong hakbang laban sa kanila. Ngunit hindi pa man sila lubusan nakakalapit, isang flying kick na ang inani ni Jeff mula rito. Pagkatapos sinuntok nito sa panga si Michael at sunod-sunod pa ang ginawa nitong pag-atake sa kanila. Totoong hindi nila napaghandaan iyon kaya wala pang ilang minuto, lugbok na silang 6 sa sahig. Hindi talaga kayo nagtatanda, no? Nangiinsultong sabi nito sa kanilang lahat bago tumalikod at binagtas ang daan palabas ng parking lot. Yun lamang hinihintay na pagkakataon ni Lance bago siya tumayo at dahan-dahang sinundan ang nakatalikod na dalaga bago mula sa likuran niyakap niya ito. Pagkatapos tinakpan ng panyo ang ilong nito. Nagpambuno silang dalawa. Lubang malakas ito kaya totoong nahirapan siya. Ngunit dahil determinado siya, nagtagumpay siya laban dito. Ilang minuto pa bumagsak ito sa kanyang bisig. Anong plano mo ngayon, Lance? Mula kay Victoria, bumaling siya sa nagsalitang si Philip. Dadalhin ko muna siya sa isla at nang di ako matakasan. May isang private island sa Mindoro na pag-aari ng pamilya nila. Hindi na ba magbabagong isip mo? Abay baka gilitan ka ng babaeng yan sa leeg kapag nagising yan. Nagtataka talaga ako sa kinikilos si Victoria. Napakalayo niya sa Victoria noon. Ba't ang laki naman ng pinagbago niya kaagad? Halos 1 buwan pa lang naman siyang nawawala. As if you don't know her. She can move mountains from one place to another kung gugustuhin niya. Walang imposible sa babaeng yan. Naiinis na komento niya. Habang hinihimas din ang kaliwang panga na nasuntok ng babae kanina. Kahit hindi magsalita ang mga kaibigan, alam niyang sumang-ayon ng mga ito sa kanyang sinabi. Oh, paano mga pare? Mauna na ako at baka magising pa yan. Lalo lang mabulilyaso mga plano ko. Salamat na marami sa tulong nyo. I will call you guys para i-update kayo. Aniya habang naglalakad na, patungo sa driver's side ng kanyang sasakyan. Nagising si Victoria na nananakit ang buong katawan. Mula sa pagkakahiga sa malambot na kama, bumangon siya at nilibot ang paningin sa kabuuan ng kwartong kanyang kinamulatan. Automatikong napakunot ang kanyang noo dahil hindi pamilyar sa kanyang lugar.
Maganda ang kwarto. Parang isang hotel suite sa mga private resort na nababasa niya sa mga magazine. At kahit di pa niya nakikita ang loob ng banyo, alam niyang pulos mamahalin at sosyal din yon dahil mula sa kamang kinauupuan. Aninag ng bathroom dahil clear glass iyon. Sa kabilang panig ng silid, naroon ang isang malaking built-in cabinet at sa katabi nito ay isang dresser. May isang malaking telebisyon at DVD player na nasa tabi ng isang mataas na DVD rack. Naguguluhang tumayo siya. Tumanaw sa labas ng bintana. Binati siya na masarap na simoy ng hangin. Pawang karagatan ang kanyang nakikita at puti ang buhangin sa dalampasigan. May mga puno ng nyog na nagkalat sa iba't ibang bahagi na siyang lumililim sa buong lugar. Kahit di niya alam kung nasan siya, nakatagpo siya ng kapanatagan sa lugar. Para sa kanya, isa yung paraiso. Isang lugar kung saan maaari siyang magbakasyon mula sa nakaka-stress na trabaho sa Amerika. Nag-e-enjoy siya sa pag-sightseeing nang bigla siyang matauhan. Paano siya nakapunta ron? Sino nagdala sa kanya roon? Ano ang ginagawa niya doon? Sunod-sunod ang mga katanungang nagsalimbayan sa kanyang isipan hanggang maalala niya ang mga kaganapan noong nagdaang gabi. May 6 na lalaking nag-aabang sa kanya sa parking lot ng bar. Mga lalaking panay ang tawag sa kanya ng Victoria. Dahil naguguluhan talaga siya sa mga nangyayari, na naeg ang kanyang curiosity sa katauhan ng babaeng na pagkamalang siya. She was more than willing to know all about her. Mabuti naman at gising ka na. Dahil sa pagkabigla, mabilis siyang napalingon sa lalaking hindi niya naramdaman. Nagbukas ng pinto dahil sa kanyang malalim na iniisip. Ikaw, anong kailangan mo sa akin? Kunot noong tanong niya. Ang kaharap niya ngayon ang pinakagwapo sa 6 na lalaki na nangharang sa kanya noong nakalipas na gabi. Well, the most handsome guy she had ever laid eyes on, actually. Victoria, please stop this game, okay? Tama ng pagkukunwari mo. Base sa nakikita niyang pamumula ng mukha nito, alam niya, tinitimpi lamang nito ang galit. How many times do I have to tell you that I am not Victoria? My name is Mehara. Mehara Johan Lacostales. I am not a Filipino citizen. Frustrated na sabi niya upang magpaliwanag. Ines na sinuklay ang buhok bago hinaplos-haplos ang batok saka huminga ng malalim. Victoria, I am sick and tired of your games. It's about time na may bumali ng sungay mo. Di sa lahat ng panahon susundin namin ang kapritsyo mo. Buwaba ka na't takanda ng pagkain mo. Singhal nito bago walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Pero naod lang niya ang likod nito. Gusto niyang batukan ang sarili na mapagtanto na hinahangaan niya ang kabuuan nito. Mapaharap man na mapatalikod. She never met a man before na mas gumagwapo pa kapag nagagalit. You are a CIA agent, Mihara? For crying out loud. You were raised by your father the tough way? Ano't dahil lang sa lalaki bumibigay ang tuhod mo? Victoria! Muntik na siyang mapatalon dahil sa malakas sa sigaw niya ng estranghero. Nagmamadaling lumabas siya ng kwarto. Hinanap ang lalaking permanente na yatang nakakulot ang noo. Huwag mo nga ako sigawan. No one dares na sumigaw sa akin. Naiintindihan mo? Ines na sabi niya, nang matagpuan to sa kusina kung saan nakahanda ng agahan. Padabog na hindi niyang upo ang katapat nito, bago padabog ding umupo. Now, the real Mehara was back. Sisigaw ako kung kailan ko gusto. Pamamahay ko to kaya matuto kang sumunod sa akin, Victoria. Matigas at paasik na namang sagot nito. Hindi ko ginustong pumunta dito sa pamamahay na sinasabi mo. At lalong hindi ako susunod sa lahat ng gusto mo. Bakit mo ba ako dinala dito in the first place? Para matuto ka ng leksyon. Matuto ng leksyon? I finished college with flying colors. Ano bang leksyon pa ang gusto mong matutunan ko? Hindi academic ang sinasabi ko, Victoria. Huwag kang pilosopo. Kailan ka ba maging responsable? Hanggang kailan mo pag-aalalahanin ng mga magulang mo sa'yo? Di ka na naaawa sa kanila? Kung ano-anong mga kalokohan ang pinagkagagawa mo. Gusto pa sana niyang mga tuwiran, ngunit napahinto siya. Ano bang klaseng anak ang Victoria na iyon at pati ang mga magulang na gagawang sawayan? Hindi nga ako si Victoria. Mahirap bang intindihan yon? You eat. I don't want to hear any more arguments from you today, okay? Yun lamang at nagsimula na tong kumain.
Nang mapagtuunan ng pansin na nakahandang pagkain, bigla siyang nagutom. Kaya imbes makipagtalo pa sa binata, kumain na lang muna siya. Mamaya na lang niya pag-iisipin kung paano ito makukumbinse na hindi siya talaga ang Victoria ang hinahanap nito. #food is life. Kung hindi niya ito madadaan sa pakiusap, kukumbinsin niya ito sa marahas na paraan. Sunod-sunod ang ginawang pagsuntok ni Mihara sa improvised punching bag na ginawa niya. Nang magising siya kanina, nagdesisyon siyang mag-jogging sa kabuuan ng isla. Pagkatapos silang magagahan ng lalaking di niya alam ang pangalan, di na sila muling nakita. Nagkulong na siya sa kwarto at nagkalkal na maaaring maisuot sa built-in cabinet na naroon na sa kabutihang palad, maraming damit pambabaeng nakaimbak. Puro bago pa ang mga gamit doon dahil may mga tags pa yon. Naligo lang siya bago natulog. Dahil sa preskong hangin, nagising siya ng alas 8 na ng gabi. Bumaba siya sa kusina upang magkapunan. Pagkatapos muli siyang umakyat ng silid bago nanood ng DVD. Ni anino ng lalaki hindi niya nakita. Pinagkibit balikat na lamang niya iyon. Nang magising siya kinaumagahan, hinanap-hanap ng katawan niyang ehersisyo kaya nagdesisyon siyang lubitin muli ang isla. Nakakita siya ng sako sa kusina kanina kaya naisip niya lagyan niya ng buhangin bago kumuha ng lubid at tinala yon sa malaking sanga ng puno. At yon ang kasalukuyang pinagsusuntok niya. Sa Chicago kasama na yon sa kanyang ehersisyo. Masyado siyang engrossed sa ginagawa kaya hindi niya namalayan si Lance na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Mahinang tinawag ng binatang kanyang pangalan ngunit hindi niya yun narinig kaya hinawakan siya nito sa balikat. Dahil sa pagkabigla automatikong umigkas ang kamay niya, sa kamay nitong humawak sa kanyang balikat, bago nito marahas na pinilipit at isang mabilis na galaw na isal niya nito sa malaking katawan ng puro ng mangga. Sa inis niya na makilala ito, imbes pakawalan ng lalaki, sinakal niya ito sa leeg. Ouch! Masakit yon, Victoria! Nakangwing sabi nito habang nakataas ang kamay. Ang kanilang posisyon nakasandal sa malaking puno ito, habang nakatukod ang kanang kamay niya sa leg nito at ang kaliwa naman nakadiin sa dibdib nito. Yang napapala ng mga taong maghihilig manubok. Kung patayin kay nakita kanyan gito. Maangas sa saan niya, habang unti-unti lumalapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Di niya alam kung anong sumapi sa kanya at naisipan niyang asalin ito. Mas lalo niya pang inilapit ang katawan dito. At unti-unti, tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Nakita niya kung paanong ilang beses nung lumunok. Pigil na pigil ang hininga. She could feel his arousal too. Ilang centimeters na lang ang pagitan ng mga labi nila nung marahang suntukin niya ito sa sikmura bago ito binitawan. Napakagat labi ito sa sakit. Kung sa puson o sa sikmura, hindi niya alam. Isa lang ang alam niya. Nanalo siya sa round na iyon. Inis na tumayo si Lance bago tumalikod. Nangiinis na nganitian na ito. Don't do that again, Victoria. Hindi mo ko madadala sa charm mo para lang mahulog ako sa kasal na pinangangalandakan mo. And by the way, I am not affected. Pagkasabi noon, tumalikod na to sa kanya. Not affected, ha? Sinong niloloko mo? Gusto mong ituloy ko hindi ko tinuloy kanina? Sagot niya bago humakbang ng dalawa, palapit dito. Umatras to ng 3 palayo sa kanya. Gustong-gusto na niyang humagalpak ng tawa, ngunit nagpigil siya. Diyan ka lang. I told you, I am not affected at kahit magubad ka pa sa harapan ko, hindi mo ako maaakit. Ilang beses mo na bang sinubukan gawin yon? Nagtagumpay ka ba? Kung di ka nagtagumpay noon, lalong hindi ngayon. Kung di lang dahil sa mga magulang natin, wala ko dito ngayon. Galit na saan nito at saka siya nilayasan. Pag-alis nito na pagtagni-tagni niya ang mga pangyayari. Marahil ang Victor na yon ay isang rich, spoiled brat na lahat na magustuhan na kukuha, kabilang na ang binata. Ngunit ang nag-iinarteng lalaki ayaw sa rich, spoiled brat. Pagkatapos ng drama ng Victoria, naglayas at di magpapakita sa alta sosyedad kung hindi magpapakasal ang lalaki sa kanya. Kaya kinidnap siya nito para turuan ng leksyon sa isla ngayon. Oh, hindi ka lang magaling na CIA. May career ka din sa pagiging isang nobelista?